May new curriculum na ang DepEd for senior high school. Bakit may ENC naman? Uy, ayaw mo? Or excited ka na? Kung ano man yung nafe-feel mo, magkakaroon na talaga ng full implementation ng strengthened senior high school curriculum in school year 2026 to 2027. Ngayong taon na yun. Ano gagawin? Anong magbabago? Overwhelm ako. Okay lang, I'm gonna let you know yung mga importanteng kailangan mong malaman para makapag-prepare ka. Bilisang recap lang. Kung dati, pilot run lang siya, ngayon, full implementation na ng DepEd kasi maganda yung naging resulta. So, basta incoming grade 11 ka, mararanasan mo na ang strengthened senior high school curriculum. Ate, grade 12 ako. Kung grade 11, kasama kayo dun sa pilot implementation, kasama pa rin kayo dun sa bagong curriculum kasi naranasan nyo na nung grade 11. Pero, yung mga incoming grade 12 na old curriculum pa rin yung gamit, last year, nung grade 11 sila, hindi na kayo included. Aww. Ano nga ba yung mga changes, ate? Number 1, tama kayo, tinanggal na nila ang mga strands kasi nireduce na lang nila ito sa 2 tracks. Yung 2 tracks ay yung academic track at saka yung technical professional or yung tech pro. Yung academic track, sakop na niya ang iba't ibang mga strands. Yung tech pro naman, para sa mga nagtatanong, para na siyang strengthened na TVL, Technical Vocational Livelihood. Number 2, binawasan din yung number of core subjects na ite-take nyo. Parang natuwa kayo kasi less subjects, less work. Kung dati 15 siya, ngayon ginawa na lang 5. So ate, ano yung mga subject? Effective communication in English, mabisang komunikasyon in Filipino, life and career skills, general mathematics, general science, and lastly, pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Filipino. Number 3, meron din kayong mga electives. Ito yung updated electives na nilabas ng DepEd. Ate, ano ba yung elective na yan? Ang elective, ang ibig sabihin lang nun, yun yung mga subject na pwede nyong piliin. 5 lang yung required na i-take na core subjects, tapos kayo na yung pipili ng elective. Depende sa interest nyo, depende sa gusto nyo, depende sa kukunin yung kurso sa kolehiyo. Pwede kang pumili ng elective kahit sa anong cluster. Ibig sabihin, kahit na academic track ka, pwede ka pa rin pumili ng elective from the Tech Pro cluster. So, mas flexible na siya ngayon. Siyempre, yung availability ng mga electives ay depende pa rin sa school. And number 4, updated na rin yung time allotment. Dito sa nilabas ng DepEd, ang work immersion ay 320 to 640 hours na. Especially sa mga magte-tech pro. Kasi magiging importante talaga dito ang exposure and practical experience mismo dun sa actual workplace. At ang sinabi ko sa inyo ay based on my own research. If ever man meron ako nasabing maling information, please do correct me if I'm wrong. Kung gusto nyo pa ng mga senior high school tips, press nyo yung follow button para magkita tayo ulit. See you sa susunod na video.